Sa isang pamahalaang nakikinig at tumutugon, mahalaga ang tinig ng bawat mamamayan. Magandang araw, South Cotabato. Ito ang Itanong Mo kay Governor Tamayo. Tampok ang inyong mga tanong mula sa Facebook at email at ang malinaw na kasagutan ng inyong lingkod bayan. Magandang araw, Gov. Magandang araw rin, James, no? Sa ating mga taga-panood, tagapakinig nandyan, isang magandang araw sa ating lahat. Alright. Gov, meron katanungan dito mula sa ating mamamayan ng South Cotabato at sa pamamagitan ng bidyong ito, maipapaabot niya, Gov, yung kanyang katanungan po personal sa inyo. Ako gali si Judith Tonel sa poblasyon, Nurala, South Cotabato, isa ka BNS. Ang ginapaabot lang nakon sa gobyerno kay ang obras ang BNS hindi gitmang kay damo gid kami obra, dapat ang ginapangayo lang namon masakaan lang namon na honorarium sa province. Amo lang gid na kay sa munisipyo namon gid sa barangay wala gid kami mahampal. Actually, na pataasan naman natin noon yung kanilang honorarium, ano? Pero kinakailangan kasi approval ito na sangguniang panalawigan. So, subukan natin ilalabi sa kanila na kahit paano may angat man lang yung honorarium na naman ninyo. Daan-daan niya lang, pero alam natin sa kung gaano tayo karami, kahit pa kunti-kunti, sobrang laki na rin. Pero huwag kayong mag-alala dahil alam namin na kayo naman yung mga frontliner natin sa mga barangay at alam naman natin na talagang malaking tulong sila sa implementasyon ng mga programa natin sa hindi lamang sa lalawigan kundi sa mga munisipyo at syudad pati na rin sa national government na mga programa. Alright, merong katanungan dito, Gov, from Marian Divina Feren. Gov, daw dako gid pinayat mo, anong sekreto mo, pwede ba mabalaan base makaya manamon? Ha ha ha. Marian, consistency lang naman. Alam nyo naman, mahirap pero alam ko kakayanin natin lahat ito. Kita nyo naman kung gaano ko kalaki noon, ano? Ang ginagawa ko kasi, nagja-jog ako for 9 kilometers sa umaga at pagdating ng hapon talagang minsan-minsan tumatay at naglalakad ako. Kailangan ko ng 20,000 steps a day. So it's a regular for 160 plus days na wala ni isang araw na na-miss natin or na-skip natin. Sa pamamagitan nito ng consistency, ako mismo nataka na mas lalong gumaganda yung katawan natin araw-araw. Pero maliban dyan, binago ko na rin yung diet ko at hindi naman ako nag-uumad 1 meal a day, hindi naman. Kaya nga lang, nakafocus tayo doon sa plant-based diet. Ibig sabihin, yung kinakain natin, gulay-gulay lang at mas lalong lumalakas tayo araw-araw. Medyo light question naman ito, Gov, from Eliel Dominic Serna. Gov, kung wala ka sa politics, ano ayahan ang imo trabaho subong? Nagsimula kasi akong isang negosyante. Bago pa man ako pumasok sa politika, ay napasukan ko na yung parang tumayo kami ng parang isang integrator ng manok. Meron kaming sariling dressing plant na pinapatakbo ko noon, meron kaming marketing, meron na rin kaming growing, yung feed mill. Siguro andun ako. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung mga negosyo natin. Pero mas gaganda sana yung buhay ko kung wala ako sa politika. Pero hindi naman yung magiging basihan. Magiging basihan kung ano yung magiging contribution mo sa komunidad meron tayo. Kaya para sa akin, kahit mas marami sana akong pera, kung pera pagbabasihan kung wala ako sa politika, pero nang dahil sa politika, marami naman tayo natulungan. Na kumbaga, ito yung fulfillment ko naman. So, nakaramdam tayo ng fulfillment and satisfaction dahil sa tulong natin sa komunidad. Gov, nahambal mo in your previous interviews na may nagustuhan ka na maging governor. Total, di mo anay pangalanan, pwede mabalaan kung lalaki siya or babae? Sa tingin ko, alam ko na yung gusto ko talaga lalaki. Pero yun nga lang ay sa ngayon, wala pa talagang final na usapan dahil baka lalabas yan 2027 pa, ma-final na talaga. Kasi maraming mga changes Posible na pagdating na panahon, hindi pa payag, tapos pinapalabas na natin ngayon. So, kaya tinitingnan ko pa rin kung gaano ba siya kapursigido na talagang tatakbo bilang gobernador. Direct to the point, Gov, pro ka or anti ka ba sa coal mining activities sa Ned Lake, Cebu, Kagna? Alam mo, yung coal mining na yan, noong una, tayo man talaga yung una nag-against dyan. Personally. Pero alam nyo naman, nagkaroon ng national permit. Bilang gobernador, kailangan ko
i-execute at i-implementa yung mga permits na na-approve na ng national government. Pero tumutulong tayo na ma-monitor ito. Kung ano man ang mga hindi magandang gawain, kaya nga pinipilit ko na dapat lahat ng mga nag-against yung mga organisasyon ay mapamembro sana sa monitoring team. So kung tinatanong mo kung ano yung personal opinion ko, minsan kasi nagbabari. Yeah. Yung personal opinion ko at yung kailangan kong i-execute bilang gobernador. Kaya bilang gobernador, iniiwasan ko na ipalabas yung pang-sariling opinion ko dahil may malaki yung chance na magkakaroon ng conflict ito sa i-execute at i-implementa ko bilang isang gobernador natin sa Malawi. Had an official mascot, what animal or character would you pick and why? Napakahirap yung passport na yan. Kasi wala naman Or tayo. animal, go. Kung Represent. mag-represent ng South Cotabato, talagang tinitingnan ko naman talaga, ako kasi, gusto ko yung characteristics ng isang leon. Hindi naman yung personalidad na lazy ang leon, kundi alam niya yung territory niya, alam niya rin kung paano proteksyonan yung community meron siya. So, siguro doon tayo. Kasi yun naman yung paborito ko na attitude at personality. Yung attitude ng isang leon at personality na meron yung isang leon. Alright. Of TVs and printers and the likes, what your response on this? Mali yan eh. Kasi una bago natin in-implementa, yung MOA kasi from national government yan. Yung dinagdag ko sa kanila na MOA, ito yung nire-request nila sa mga PTA na kumukuha ng PTA fees dati. So tinanggal natin yung PTA fees, itong hinihingi nila, yun ang binibigay natin sa kanila. So imposible na masasabi nila na kulang. Kung sino man yan, na leader ng school, mapagilala ka. Kasi baka hindi natin alam na hindi mo pala kaya, di ililipat ka sa iba at lagyan natin ng teacher or principal na kayang i-implementa ito. Dahil na-implementa ito sa bayan ng Tupi for 9 years, when I was the mayor of Tupi, at na-implementa ito sa South Cotabato for more than 6 years already. So, imposible na hindi kaya sa panahon mo lang. So, therefore, baka ikaw lang hindi kaya. So, mas mabuti na magpalipat ka para lagyan natin na isa na kaya niya implementa ito. Kasi alam mo, dinubli na natin yung SEF, yung Special Educational Fund na intended for South Cotabato. Dinubli ko na yan para matiyak na wala talagang connection. Dahil alam mo, meron talaga tayong mga kababayan na hand to mouth. Pag singilin mo yan ng 2,000, ilang araw niya tatrabahuin. So, possible ba na ilang araw na wala siya kakainin just na naibigay lang yung kailangan sa ospilahan ng bata? Paano kung may 5 siya kasi? Sige. Gov, mensahe mo na lang sa lahat ng mamamayan ng South Cotabato at sa mga gusto pang magtanong sa susunod nating episode. Sa mga kababayan natin sa South Cotabato, ang panawagan ko, kailangan talaga natin magkaisa para makamta natin yung adikain meron tayo sa ating lalawigan. At magkakaisa lamang tayo pag ma-address natin yung mga tanong ninyo. Kaya lahat na tanong, mapabiro man yan, mapa-governance man yan, kung gusto nyo palabasin kung ano talaga yung personality meron ng gobernador ninyo, at kung anong dapat na governance meron tayo sa lalawigan, itanong nyo ang lahat ng pwede nyo itanong at sasagutin natin every Monday para kahit pa paano regular ninyo mababantayan at mababantayan yung mga sagot natin sa mga tanong na dapat na maparating ninyo sa inyong gobernador. Sa muli, let us unite for progress and development ng lalawigan ng South. Alright, maraming salamat Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. at antabayanan nyo ang susunod na episode ng ating programa sa susunod na linggo. Maraming salamat, South Cotabato, angat ka sa lahat.